Alright guys, malapit na ulit mag-end of the month. And magre-report ulit ako guys magkano ba yung monthly income ko for this month. Umabot pa tayo ng 100,000 pesos for our trades. Kumikita ba tayo? Nag-profit ba tayo? Ano ba yung topic today is may nakausap ako isang trader. So, hindi siya sa community namin. And ano siya, hoping na mag-profit na siya. Ang problema, marunong siya mag-technical analysis. But, yung emotion niya, medyo nahihirapan siya because of the FOMO and revenge trading. Hindi nga madali yun makontrol because emotions is very hard to manage. Ito yung pinakamahirap na sugpuin. So, hindi lang naman sa trading, pati sa totoong buhay natin. Sabi niya, ito yung message, baliktad sa akin coach. Nung nag-demo ako, mas naging chill trader ako. Pero nung nag-live ako, gumagana naman yung strategy ko nun. Pero nafo-FOMO ako. Gusto ko kasi mahit yung TP. Hanggang sa na-SL ako. And then, ayun, napapaisip ako na ng revenge trading. Actually, FOMO is a fear. Fear ka nga, napapag-iwanan ka ng market. Ano ba itsura ng FOMO? So guys, yung FOMO, yung nandun ka sa taas, na habang umaakyat, dun ka nakapag-buy. Dun sa peak. And yung kung nagsasell ka naman, nag-sell ka dun sa pinaka-bottom. Yun yung ibig sabihin ng FOMO or the fear of missing out. Yung execution mo, yung pagpasok mo sa trades, yung pagpasok mo sa market, mali. Tinuturo naman namin yun how to avoid FOMO. Ano naman ba yung revenge trading? Because na-establish nga daw siya, gusto niya mabawi yung nalugi niyang pera. So magti-trade siya na ulit and yung emotion niya na eager to get the money na nawala niya, lalong lumaki because yung focus is to get the loss. Maybe he didn't think much clearly that time because of that revenge trading. And actually guys, meron din akong video na nagre-revenge trading ako. So I documented myself dati and that's my reminder na hindi ko na siya ulit-ulitin. Palagi ko na siya papanoodin to remind myself na ito yung iniisip ko at ito pa rin yung nararamdaman ko until now. May ginagawa akong behavior and activities to avoid that. Pinapractice natin yon till now. Hindi naman tayo perfect. Meron din akong duda and fear about what happened in the market kasi totoong pera yung ini-invest natin dito. And people always think na hindi tayo pwedeng matalo. Ang hirap naman kasi tanggapin na natatalo tayo, diba? We practice the mindset how to avoid that. Pero guys, that's a negative thoughts. Ano bang gagawin natin? You need to have a positive thoughts. Kalaban yan eh. Yung negative versus positive or yung negative na iniisip mo like revenge trading and FOMO. And not only on trading, maski sa totoong buhay. Naapektuhan yung gusto mong gawin. Whatever it is, love, work, money, relationship, that negative thoughts, mahirap siyang kontrolin. Pero guys, why some people na very quiet lang, tahimik lang sila, diba? Pero ang tanong, how to do that? Yung negative thoughts na mawala. So tandaan, merong kabaliktaran yan. Hahanapin mo lang yung kabaliktaran ng negative thoughts na yun. For example, anger versus wisdom, fear versus dreams, ego versus growth, doubts versus confidence, and many more. Tandaan, mga negative thoughts, tinatalo niya ang positive thoughts niyo. Pero baliktad kaya natin. Doon tayo sa positive side. Ang hirap lang kasi, mas madali kasing maisip kaagad natin yung mga negative thoughts. And
mas malakas siya. Pero ang tanong, paano ba natin magagawa? Dapat maging traits natin siya. Maging ugali natin siya. Paulit-ulit natin siyang gagawin. Katulad nung boxing, guys. Yung mga magagaling sa boxing, magagaling sa math, yung magagaling sa chess, magagaling na engineer, magagaling na teacher. Ano ba ginagawa nila para sila gumaling? Paulit-ulit lang nila ginagawa yung mga activity na ganun. So they can beat the negative thoughts. Kung paulit-ulit mo siyang ginagawa, hindi mo siya namamalayan, namamaster mo na siya. So yung masteral, if you do it repeating action, even mental and physical, di ba? Ikwento ko niya kasi sa akin. Sabi niya, nung nag-demo daw siya, nagpapanalo naman. Pero nung nag-live account, nawala daw yung nagpapanalo. He thinks na baka daw niloloko lang daw siya nung trading. Pero remember guys, kung ano nangyayari sa market ko, yung sa chart ko, same with other traders. Kaya parehas na kayo nakikita. Everything na magte-trade, maski ano pa siyang lahi, parehas na kayo nakikita ng chart. Maski ano pang klaseng broker yan, we have the same chart na makikita. Kaya nga sabi ko, kung puro demo ka, gagaling ka sa demo. Kasi you need to accumulate experience and knowledge. Sabi ko, demo yes, pwede ka naman mag-demo guys. Inahasa mo dito yung technical analysis mo. Psychology, no. No emotion attached if you use demo account. Free money lang yun eh. Even though kung ano nangyayari sa totoong market, nangyayari sa demo, pero di mo pera yun. Kunya-kunyari ang pera lang yan. Because that's demo account. Pinapractice mo lang yung technical analysis mo. Kung magla-live account ka guys, you emotion will kick. Sabi niya, coach, nung nag-emotion ako, doon ako nag-FOMO, doon ako nag-revenge trading. Kasi nung nagde-demo ka, nagiging confident ka when you profit on your demo account. Pero pag natatalo ka, naiisip mo ba na nawawalan ka ng pera? Nade-demoralize ka ba? Nahihirapan ka ba mag-trade? Di ba hindi? Because there's no emotion attached. Pero once you use live account, that's the true experience for your emotional trading. Nararamdaman mo na pag nagne-negative na yan, natatakot ka na. You feel lost. Kasi nung nagde-demo ka, hindi mo naman nararamdaman. Sana makonquer nyo yun. If you conquer that, that's one step away from your loss. And one step closer to your profit. Ang ganda na diba guys? You need to accumulate experience, knowledge, and what else? Of course, accumulate profit. Hindi lang basta profit yung isang beses ka lang mananalo. You need to be consistent. Hindi yung isang beses ka lang nanalo, then dahan kang natatalo ng maraming beses. Swerte ka lang nung nanalo ka nun. So how to prevent that? We build strategy. We teach how to manage your trade, how to enter the market, how to read the chart, how to approach buy and sell. Diba? Yun yung tinuturo dito sa Primers. So, you're welcome here. Everyone na want to learn about trading, it's free. Not only the knowledge, the coaching, the live sessions, hindi lang ako, may English, may Italian, may Spanish, diba ang dami? May copy signals. Madami kayong makukuha sa amin nang hindi kayo maglalabas ng pera. It's free guys. It's up to you. If you really want to prosper. So maski hindi naman sa trading world guys, you need to learn something na ikauulan. Nagtatrabaho kayo as an office worker. You want passive income. So pag-aralan nyo kung anong pwede. Baka negosyo, food stand, buy and sell, as a side hustle. Pero ito guys, kasi kung kaya ko mag-earn ng 6 digits dito ng isang buwan, kaya nyo rin. Hindi naman ako ganun katalinuhan. I just know how to do things. I just know how approach the market and manage my behavior. And that's it. Anyway guys, hanggang dito na lang. Bye-bye.